Pwede na po kayong umupo. Sa ating pong panauhing tagapagsalita, Attorney Kathleen Joy Armenor, Schools Division Superintendent Sir Ronaldo A. Boson, masipag at mapagmahal na ina ng ating paaralan, Mama Cecilia P. Pacol, sa ating mahusay na Assistant School Principal, Sir Moises Cadalso Jr., Kuya Paul National School, Faculty and Staff, mga magulang, kapwa completers, at sa lahat ng panauhin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang karangalan ang tumayo sa harap ninyong lahat at ibahagi ang aking paglalakbay upang maabot ang minimithing tagumpay. Tayo ay nagtipon upang magdiwang at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natamo natin bilang isang mag-aaral. Hindi lang ito mahalaga para sa amin, kundi para rin po sa lahat ng mga tumulong sa amin para makarating sa puntong ito. Sa 4 na taon na inilaan natin sa junior high school, samot-sari ang ating naranasan. May saya, may lungkot, may tagumpay, at may mga pagsubok na akala natin hindi natin malalagpasan. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti tayong nahubog, hindi lang bilang mga estudyante, kundi bilang mga tao. May isang kasabihan na nagsasabing, great things never come from comfort zone. At ngayon, naiintindihan na natin kung bakit. Dahil ang paglalakbay na tinahak natin ay hindi naging madali. May mga gabing umiiyak tayo dahil sa pagod. May mga araw na gusto na lang natin sumuko at wag nang magpatuloy. Pero may mga pagkakataon ding tinatanong natin ang sarili natin kung kaya ko pa ba? Hanggang saan kaya ako aabot? At kung magiging tapat ako sa inyo ngayon, hindi lang ako nahihirapan sa mga pagsubok, kundi sa sarili ko rin. May mga pagkakataon na pakiramdam ko, hindi ako magaling. Madalas kong ikumpara ang sarili ko sa iba. Buti pa sila, magaling, lagi kong sinasabi. Nakatuon ako sa kung anong kaya ng iba. Nakakalimutan kong pahalagahan ang sarili kong kakayahan. Nakakalimutan kong ipagpasalamat ang mga maliliit kong tagumpay, yung mga araw na natapos ko yung mga gawain, yung mga panahong pinili kong magpatuloy kahit nahihirapan, at yung mga simpleng panalo na hindi man napapansin ng iba, pero mahalaga pala. Dumating ako sa punto na akala ko, ang halaga ko ay nakabase na lang sa achievements, sa medalya, sa titulo, at pagkilala. Para bang iyon na lang yung patunay na sapat ka bilang isang tao. Pero sa totoo lang, kahit anong makamit ko, may bahagi pa rin sa akin na natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ako ganon kagaling. Baka isa lang akong ordinaryong tao na pilit sinusubukang maging higit pa. At doon ko na-realize, hindi pala kailangan maging perpekto para maging sapat. Hindi kailangang ikumpara palagi ang sarili sa iba. Because their season is their season. Your path is your path. And their path is theirs. Hindi rin kailangan maging mahusay palagi para masabing may halaga ka. Dahil ang sungatan ng tagumpay ay hindi kung gaano ka katalino, kundi kung gaano ka katatag. Hindi kung ilang beses ka nananalo, kundi kung ilang beses ka bumabangon. Dahil sabi nga nila, hindi mo kayang manalo sa lahat ng bagay, pero pwede mong subukan. Dahil ang pagkabigo ay hindi nangangahulugang ikaw ay isang talo. Hindi rin ibig sabihin nito ay hindi ka sapat o hindi mo na kayang magpatuloy. Huwag tayong tumigil na sumubok at magpatuloy na gawin ang ating makakaya. Dahil ang pagkabigo ay bahagi ng ating tagumpay. Failing doesn't mean you can't reach what you want just because you fail once or more than once. Sa halip, gawin mo itong inspirasyon at motibasyon para lalong magsikap. Ngayon, sabay-sabay nating haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay. Bit-bit ang tapang, pangarap, at ang mga karanasang humubog sa atin. At saan man tayo dalhin ang ating landas, mananatili ang marka ng 4 na taong ito sa ating puso.
Ito ay nagpatibay sa ating pagkatao na makatulong sa atin upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na haharapin natin sa susunod na kabanata ng ating pag-aaral. Sa oras na ito, ng pagtatapos bilang grade 10, marapat lamang na tayo ay magpasalamat. Una, sa Panginoon, kung saan nagmumula ang ating 5KS. Kalakasan, kapayapaan, kagalingan, katalinuhan, at karunungan. Through God's grace and guidance, nalagpasan natin ang ating mga pagsubok sa loob ng 4 na taon. Siya ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon at sa bawat tagumpay na ating nakakamtan. Sa aming mga magulang, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong pag-aaruga at paghubog sa amin upang maging ganap na mabubuting tao. Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo upang mapunan ang aming mga pangunahing pangangailangan. Salamat sa hindi ninyo pagsuko sa amin. Katulad po kayo ng mga sundalo na kahit sugatan ay patuloy na lumalaban hanggang sa makamtan ang aming kinabukasan. Sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking mama Alma. Akala ko nasa abroad siya, pero hindi ko in-expect na darating siya. Ma, maraming salamat po sa pagmamahal at walang sawang pagsasakripisyo ninyo araw-araw sa akin. Kayo ang tumayong haligi at ilaw ng aming tahanan. Kayo ay nagsakripisyo at para mapunan ang aming pangangailangan. Sa aking tita or mama Angka na nag-alaga sa akin mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw po ang naging sandigan ko. Gumigising ka ng maaga para lang mapaghandaan kami ng masasarap na pagkain. Sa aking mama Lydia, Inang Benet na tumayo rin bilang isang ina ko na handang gumabay at umagapay sa amin. Sa aking papa, hindi naging madali para sa isang batang katulad ko ang walang amang gumabay sa kanya mula pagkabata. Maraming pagkakataon na hinahanap ko ang presensya niya at yung paggabay niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo dahil sa inyo nagkaroon ng pagkakataon na umiral sa mundong ito ang isang batang katulad ko. Batang katulad ko na may pangarap at determinasyon sa buhay. Para sa akin, para po kina Kuya Miguel at Angelo, hindi po sapat ang salitang salamat sa inyo pong pagmamahal at walang kapantay na pag-aaruga. Gusto ko pong malaman yung lahat ng lahat ng ito ay dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Taos-puso rin po ang aming pasasalamat sa aming pangalawang magulang, ang kaguruan. Malaking bahagi kayo sa aming pagkatuto, lalo na sa pagdiskubre at paghasa ng aming talento, kagalingan o kakayahan, at pagpapalawak ng aming kaalaman. Hindi lang kaalaman ang naibahagi ninyo sa amin, kundi inspirasyon, disiplina, lakas ng loob, at ang mga mahahalagang aral sa buhay. Sa bawat, kaya mo yan anak, ikaw pa ba? Unti-unti naming nahanap ang paniniwala sa aming sarili. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon at malasakit. To my teachers, advisors, and mentors who have guided and supported me throughout my journey from grade 7 to grade 10, to my grade 7 advisor and major teacher in creative writing, Ma'am Maria Lourdes Tinetti Fernandez. Together with my grade 7 teachers, thank you for welcoming me and guiding me as I began my high school journey. To my grade 8 advisor, now head teacher and MAPE, Ma'am Sharon B. Arbilia, along with my grade 8 teachers, thank you for continued guidance and support as I grow and learn more. To my grade 9 advisor, Sir Jo Marie C. Cuevas, and my grade 9 teachers, thank you for helping me face challenges and for pushing me to do better. And to my current grade 10 advisor, Ma'am Sheena Mayhar Arabata, together with my grade 10 teachers, thank you for guiding me through this final chapter and preparing me for what lies ahead. I would also like to recognize our BSP coordinator, Sir Jefferson S. Felix, and my scouting family for helping me grow beyond the classroom and for shaping my skills and confidence.
my TV Broadcasting Filipino coach, Sir Andrew Joseph de la Cruz, who has always been just one call away, not only as coach, but also someone who helped me get ready. The entire SSLG family, actively guided and watched over by our advisor, Sir Tatay Sumba, for creating a supportive and inspiring environment that has helped grow in so many ways. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa walang sawang paggabay, suporta at pagtuturo sa amin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa Cuyabon National High School, hindi lang po kami estudyante, kundi mga anak nyo. Kung kaya't sa aming mga puso at isipan, ang CNHS ay hindi lamang isang institusyong pang-edukasyon, kundi isang pamilya. At syempre, dapat ko ba kayong makalimutan, my Kasaro babies. Hindi naging perpekto ang ating samahan. Marami tayong pinagdaanan, mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, at minsan may mga salita rin tayong hindi natin inaasahang masasabi natin. May mga pagkakataong sinasabihan tayo na hindi tayo okay, hindi tayo magagaling. Pero para sa inyo, para sa akin, kayo pa rin ang mahuhusay. Sa loob ng 4 na taon, naging bahagi kayo ng buhay ko. Hindi lang bilang mga kaklase, kundi bilang pamilya ko. Kayo ang naging kasama ko sa lahat, sa tawanan, chismisan, mga jamming, cramming araw-araw, iyakan, at sa mga gawaing minsan madali pero nakaka-stress. At syempre sa tagumpay. Hindi man tayo naging perpekto sa paningin ng iba. Pero para sa akin, sapat na yun para masabi kayong best. I will never forget the memories we shared. Kahit magkawatak-watak o iba't ibang landas na tayo sa susunod na taon, hindi nito mababago ang ating samahan. Kung pwede kayo na lang ulit next year tara, charot. Mahal ko kayo guys. At sa aking inspirasyon dyan, kilala mo na kung sino ka. Sa aking kapwa completers, sa paglabas natin sa paaralang ito, haharap tayo sa mundong hindi na laging madali. May mga pangarap na natatagalan, may mga plano na magbabago, may mga pagkakataong madadapa tayo. Pero sana, sa panahong iyon, huwag nating kalimutan kung sino tayo. Tayo ang batang nangarap, tayo ang kabataang lumaban, at tayo ang mga taong hindi sumuko kahit mahirap. At gusto kong iwan sa inyo ang linyang ito. Hindi natin kailangan maging perpekto para magtagumpay. Kailangan lang nating maging matapang na hindi sumuko. Kung may araw maramdaman mong hindi ka sapat, balikan mo ang araw na ito. Kung may araw na gusto mo nang tumigil, alalahanin mo kung paano ka nagsimula. Hindi po namin makakamtan ang tagumpay na ito ng mag-isa. Ang bawat isa sa atin ay may bahagi sa pagbuo ng aming tagumpay. Kaya't ang aming pasasalamat ay hindi matutumbasan ng anumang salita. Sa lahat ng mga taong naging kaagapay namin sa paglalakbay na ito, maraming salamat po. Marami pa tayong haharapin na hamon at ang mga natutunan nating aral, ang pagmamahal sa kapwa, ang magiging gabay upang magtagumpay at makamit ang pangarap natin sa buhay. Matuto tayong bumangon sa bawat pagkatalo. Matuto tayong mangarap ng mas mataas. At higit sa lahat, huwag po nating kalimutan ang mga taong tumulong sa atin at nagmalasakit. Sa pagtatapos ng araw na ito, magkakaiba man ang pinili nating tahakin, dalhin natin ang aral, alaala at pagkakaibigang nabuo natin dito bilang ilaw sa ating mga landas. Hindi man po natin alam ang eksaktong direksyon ng ating hinaharap. Sigurado akong dala natin ang tapang, talino at puso upang harapin ito. Muli, ako po si Angel Mayo Casyonsali, isang karangalang makapagbahagi ng isang makabuluhang salita sa inyong harapan bilang inyong SPA Class Representative Batch 2025-2026. Mga kapwa ko nagtapos, ito na ang simula, hindi ang wakas. Patuloy tayong mangarap, magsikap at maniwala. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa kakayahan nating baguhin ang mundo kahit sa maliit na paraan. Maraming salamat po at patuloy nating abutin ang ating mga pangarap.